Okay, so i-lecture natin kung ano yung basics of conic sections, no? Basic concepts ng conic sections. Okay? So, halimbawa, meron tayong cone. So, kung yung cone na yan, kapag kinat natin, parallel dito sa base, so yung ma-form natin ay circle. Okay? Now, if yung cone naman ikakat natin oblique, no? Hindi siya parallel sa itong side na ito, hindi siya perpendicular sa or hindi siya parallel sa base, so hindi rin siya perpendicular sa base, so yung mabubuo natin is ellipse. Kumbaga ikakat natin yung cone oblique, no? Oblique, okay, sa tawag dito, basta ganun, diba? Kasi yung parabola, kasi kung yung cone natin ikakat natin parallel dito, okay, sa side na ito, parabola ang mapoform. Kapag yung cone naman ikakat natin perpendicular dito sa base, hyperbola. So kapag yung cone ikakat natin oblique, okay, so ellipse ang mabubuo. Okay, so yung general equation ng conic section is ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. Now, if b squared is for ac is less than 0, siya ay ellipse, no? Okay, ellipse siya. So, kapag sinabing less, sipin mo lang less, o diba? Less than 0, less. Kapag equal, parabola. And then, kapag greater than 0, kapag malaki, hyper. Parang ganon. Okay? So, hyperbola. So, circles tayo. So, the set of all points that are the same distant from the center. Okay? So, yung constant na sinasabi niya yun yung radius. Kahit saan ka man magpunta dito sa circle na ito, okay, yung distance from that point papunta doon sa gitna, yun yung radius which is constant. Okay? So, yung standard equation is yan. Wherein yung h dyan, tsaka yung k, yan yung coordinates of the center. And yung r, syempre, yan yung radius. Okay, so we have an example here. So, x square, x less 2 square plus y less y plus 8 square is equal to 81. So, yung center is 2 and then negative 8. Okay? Since this is negative, positive dito. Yan ay positive, negative dito. Okay? Ganun lang siya. Okay. How about ito? Ano kaya yung center? So, yung x, walang kasamang constant dito. Yun. So, x square, no? So, the center is 0 and negative 1. Ano yung radius? Siyempre, 1. Okay. How about yung ellipse naman? Sabi niya, squeeze circle. Squeeze circle. Okay, so yung standard equation natin, ganito yung standard equation natin. Okay. So, meron lang tayong a square tsaka b square sa baba. No?
wherein yung A na yan yung major, no? Major radius. And then yung B, yan yung minor radius. Yung A natin, yung distance from the center papunta doon sa pinaka-edge, no? And then, ito naman, yung B, from the center papunta dito. Okay? So, if yung A natin klase ay nasa ibaba ng ito, x less h square, so yung itsura ng hyperbola ellipse natin is paganyan. Okay? So, now class, kung yung B naman natin, ito, or yung A natin napunta dito, nagkabaliktad sila, so, pag ano naman yung itsura ng ellipse. Okay, so parang vertical. Ito, horizontal. Okay, kung yung mas malaki, no, yung major natin is nasa ibaba ng y less k square, so vertical naman yung itsura. Okay, properties of ellipse. So, ano yung ba yung may importanteng property ng ellipse na ito? Okay. So, sabi niya, the ellipse has an important property that is used in the reflection of light and sound waves. Okay? So, ganito. So, halimbawa, ikulong mo yung light, no? Ito. Halimbawa, ito yung light. Kulong mo yung light, and then merong tayong object dito. Kulong mo silang dalawa sa sa ellipse, kung saan ang wall nila ay salamin, no? Mirror. So, halimbawa, ito si ilaw, ito si object. Kapag pinag-ilaw mo ito, lahat ng light rays na galing kay ilaw ay pupunta dito. Okay. Pupunta doon. Same with sound wave. Kung gusto mong ma-focus lahat ng echo or yung sound di sa part na ito, is ilagay mo sa room, no? Halimbawa, meron kang halimbawa, ikaw si teacher, no? Din ito naman si student na mahina yung pangdinig. So, para malakas yung madidinig ng estudyante nito, humanap ka ng room na ang itsura ay parang ellipse. Okay? So, sa lahat ng sound waves ay mapupunta kay estudyante. Okay? And then, meron tayong formula dito. C square is equal to A square less B square. Wherein yung C na yan is the distance from the center papunta doon sa focus. Okay? Ayan. Yung isang property pala class ng ellipse class. Let's say ito tawagin natin na D1, D2, D3, D4, D5, D6. So lahat ng yan pare-parehas. Ito D1 plus D2 is equal sa sum ng D3 and D4. Is also is equal to sum ng D5 and then D6 and so on. Okay? Kumbaga, ito, yan, yung haba na magmula dito, papunta doon, magmula dito, papunta doon, magmula dito, papunta doon, ay pare-parehas, no? Pare-parehas yung haba. Okay? Yan. So, meron tayong example. So, yung standard form, no? So, the center is negative 4 and then 5 bakit? Kasi positive ito naman ay negative kaya positive. How about si A? Yan, no? Siyempre, square root mo lang yung mas malaki, no? 25, 4. So, yung A, palaging mas malaki, no? Square root of 25 is 5. Yung square root of 4 is 2. Okay. Now, ano ngayon ang itsura ng ellipse? Horizontal ba or vertical? So, ito ay horizontal kasi mas malaki yung nasa ibaba ni ito. X plus 4 square. Mas malaki yung nasa denominator nito kaysa sa denominator niyan. Okay.
Okay, parabola naman. So, itsura ng parabola. Ito yung mga standard equations ng parabola. Okay. So, ganito class ha. Hanapin mo yung term na walang square. Okay? Di ba ito yon? And then ito, merong square dyan. Si x merong square. Si y walang square. Hindi siya naka-square. Okay? So, in that case, kapag si y hindi naka-square, ang opening ng parabola natin, it's either up or down lang yan. Okay? Either up or down. Paano magiging up? That is when p is equal to 0. Ano ba yung p? Okay, later on, ma-explain natin yan kapag nag-solve tayo. Actually, yan yung focus, no? This is the distance from the vertex of the parabola papunta doon sa focus ng parabola na yan. Yan yung p. So, sa ibang libro, ang ginagamit nila ay a. Okay? Kapag class, kapag yung sign dito, tsaka yung sign dito is parehas, ang opening niyan ay up. Halimbawa, negative dito, negative dito. So, parehas yung sign. So, up. Okay? Kapag isa dyan ang nag-negative, isa dyan ang nag-positive, so down yon. Okay? Dito naman sa kabila, so yung x walang square. Kaya ang opening nito is right or left lang, no? Paano magiging right? Parang ganon kapag both sides ay parehas yung sign. Okay? Left naman kapag ang isang side dyan ay negative, yung isang side dyan ay positive. So, ganun lang kasimple. So, ito yung property naman ng parabola. Kung papansin niyo yung mga tower, di ba, may meron parang ganito, yan, malaking ganyan. So, ano ba ang tawag dito? Parabolic dish, no? So, yung ginagamit sa communications, no? Sa signals. Okay? So, bakit ganyan yung itsura ng mga dish? So, halimbawa, ito yung mga signal ang mga yan. O, halimbawa, meron pang iba. So, lahat ng signal na yan ay mapupunta dito. Magre-reflect dito, isa yung pupuntahan. So, parang ang mangyayari, maiipon lahat ng signal dito. Okay? So, parang ganito din yung principle ng yung mga solar power plant. Merong mga ganito. So, para ma-reflect yung light rays, pupunta dito. Halimbawa, isang malaking dish na stainless para mag-reflect yung yung light rays. Then meron ka namang, let's say, dito. Sabihin na lang natin na niluluto. Okay? So, yung sinag ng araw, mare-reflect dito. So that, itong part na ito, iinit and then maluluto yung kung ano man yung gusto mong lutuin. So, ganito din yung principle ng ito naman yung headlight ng mga motor or yung mga sasakyan. So, halimbawa, nag-ilaw dito. Ito yung ilaw. So, lahat ng light rays na galing kay ilaw, pupunta doon. O, diretso. O, diba? Diretso. Okay? Diretso. Para hindi naman ganon-ganon yung kung hindi parabola yung yung headlight mo, malamang pag ganon-ganon yung ilaw, hindi naka-focus, no? Okay? Meron tayong example dito. Yan, ito yung sinasabi ko kanina. So, ang vertex nito ay negative 2 and 5. Bakit? Kasi ito ay positive. Negative yan, kaya positive. Opens down. Bakit? Yung isang side ay negative, ito ay positive. Okay? Ito naman, right, no? Right. Bakit right? Kasi yung x hindi siya naka-square. Okay? Vertex 0 and 2 kasi walang
kasamang ano to, tawag dito. Walang ganyan, walang ganyan. Ito meron ganyan, may ganyan. Ito wala. Okay, so 0 and then 2 opens to the right kasi both sides are positive. Hyperbola. Ano naman yung hyperbola? Ayan. Okay. Ang hyperbola class, parang parabola na ano daw, back to back, parang meron siyang mirror dito sa gitna. Okay, so yung standard equations ng hyperbola is ito. Yan. Ang opening ng parabola ay left or right kapag, tingnan ninyo ha, yung term na y less k square ay ang tawag dito tignan ninyo negative. Negative siya dito. So ito y less k squared kapag nag-negative yan. Okay, so left or right lang. Or baliktarin natin kapag si x less h square ay positive, left or right. Ito naman, kung papansin natin, si y less k square ang positive, kaya up or down. Okay, so wag mo nang isipin si A or B kung anong mas malaki dyan para lang malaman kung anong opening. Hindi yun yung basis. Okay, yung sign, yun yung basis sa hyperbola. Okay, so parang ganito. So ang opening natin dito ay right and left bucket kasi si y ay si x square positive. And then ito naman, yun, si y square positive, kaya up or down. Okay, so yung property naman ng ng hyperbola almost the same kay ellipse, kaya lang kay ellipse kasi d1 plus d2 equals d3 plus d4. Ganon. Dito kay hyperbola naman, baliktad. d1 minus d2 is equal to d3 minus d4. Ganon siya. Okay? Yan. So, halimbawa, ito, ang opening niya, ang center niya ay negative 4 and 5, syempre. Okay? So, ano yung opening? Left and right bucket. Itong term na ito ay positive. Itong term na ito ay negative. Okay? So, ganun lang kasimple ang ellipse.